A blessed morning. Magandang umaga po. Mukhang, mukhang seryoso tayo ngayong umaga. Sabi nga po ng kanta, Remember, Lord. Remember, Lord. And also, if you hear His voice, sabi nga ni Pastor kanina, in Psalms 95, verses 6 to 8, yun po ang sabi, Today, if you hear His voice, do not harden your heart. Kumusta po, mga kapatid, sa umagang ito? Tayong lahat. Muli, it's a Sunday, and I'm so glad nagkita-kita muli po tayo. At sa pagpasok ko nga po kanina, lahat ay binasa ang aking t-shirt. Siguro po, makikita ninyo, medyo, rejoice in the Lord. And I will say it again, rejoice. Isa po sa paborito ko na mensahe ni Lord sa buhay ko. And I have to, sabi ko nga, paano ko kaya umpisahan mensahe? And I'm sorry, mga kapatid, sorry, siguro may nakapagsabi na kay Pastor. Sorry, mga kapatid. Last Saturday, sa atin pong naging retreat. Sorry dahil napakaingay ko. Para akong nakabarek. Kainom ko lang po noon ng gamot sa akin pong rayuma. Sorry po. Sister Marie, sorry kung na-culture shock ako. The way ang naging attitude ko last Saturday. And sa lahat na naging kasama doon sa retreat na yon, sa swimming party. Sorry po, sabi nga po ng asawa ko, I'm so loud. Sorry po, ganun po ako mag-rejoice eh. Dahil tuwan-tuwa ako, galak na galak muli sa isang napakahalagang pagkakataon. Sino bang hindi mag-rejoice? Libre lahat. Wala kaming binayaran. Thank you, Lord. Si Lord po yun eh. Sabi nga ni Sister Joyce, ayaw nga tanggapin yung down payment na 2,000. Yun po ang biyaya ni Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. And muli po, I'm sorry po, Pastor, sorry. Masyado akong maingay. Di ba, Brother Edmar? Kung maingay ka nung kasakay ka sa inyong boat ride, what an experience with the Lord. Dito po sa mensahe natin sa umagang ito, totoo po yun, napakaganda po ng awit. You're so powerful. And if you hear His voice, today, if you hear His voice, do not harden your heart. That is also in Hebrews, in the book of Hebrews chapter 3, verses 7. Also, sabi ko nga po kanina, in Psalms 95, verses 6 to 8. Ang mensahe po ay isang kwento ng buhay. Kwento ng buhay ko po nung ako po ay nag-uumpisa. Kaya medyo mahaba-habang mensahe ang ipapahayag ko ngayon sa umagang ito. Isang kwento ng buhay since 1988. Wow. I was 27 years old. Ngayon po 60, ngayon po ay senior citizen na. That was 1988 nung ako po ay born again. Sa isang Bible study, na hindi ko po akalain na nung panahon na yon ay mangungusap sa akin si Lord. Kaya nga po yung today ni Lord is pwedeng past tense sa atin eh. Today. Today, kaya nga po may bisita tayo ngayong umaga. Today, if you hear His voice,
do not harden your heart. Like the Israelites in Meribah, noong panahon na yun sa Lumatipan. In 1988, na-born again po ako sa isang, nakakilala po ako o narinig ko po ang tawag ni Lord sa akin sa isang napakasimpleng revelation ni Lord sa Bible study. That was in Acts 4:12. Doon po ako tinawag, kinausap ni Lord sa isang uri ng buhay na yun pala magiging unang baitang ng paglago ko sa ating dakilang Diyos. Acts 4:12, for there is no other name under heaven given unto men in which we must be saved. There is no other name under heaven given unto men. That was in, yun po ay nasa NIV. Yun po pinag-umpisahan ng akin pong pagkakilala sa ating dakilang Diyos. And marami po akong churches na naatenan. At noon po kaming mag-asawa ay ikasal. That was 1992. Kami po ay napalipat na dito sa Santa Rosa. At kami po ay nagkaroon po ng panahon na kami po ay nakatira dito po sa Balibago, sa Golden City, sa Dila. In 1992, ako po ay, hindi ko po alam kung anong year kami nag-meet ni Pastor. Siguro po, 93 or early 94, 1994, naka-attend po ako sa Puok. At dati po ay Word for the World. At sa pag-attend ko po, andun po, nakilala ko nga po si Pastor. At marami pong karanasan sa isang pag-attend. Ako po ay umattend sa worship service. Ang naging deal ko po sa asawa ko, ako i-attend sa worship service, sasamahan ko naman daw po siya sa kanyang pagsimba. Yun po ang takbo ng buhay ko nung ako po ay bagong mananampalataya. But still, maraming sitwasyon, maraming pangyayari, maraming plano si Lord sa buhay po naming mag-asawa, mga kapatid. At nakita po yun ni Pastor, naranasan po ni Pastor. Hanggang sa makarating si Pastor sa bahay po namin sa Golden City. And as I grow with the Lord, sa akin pong paglago sa pananampalatayang ito, doon ko po naunawaan, doon ko po unti-unting naunawaan, ang sinasabi ni Pastor, please read your Bible. At doon ko rin po naunawaan sa mga mensahe ni Pastor, the privileges that we have in God. John 1:12. And He gave us the power to become children of God. John 3:16. Alam na po natin yan. Ano nga baga nilalaman ng John 3:16? For God so loved the world. For God so loved the world. Hindi ko na alam ang kadugtong. Kayo po, alam niyo po ang kadugtong? Kadugtong nun? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, and NIV version, that He gave His one and only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. John 14:6. Mga karanasan ko po kay Lord yan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kwento ng buhay ko bilang mananampalataya. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life.
Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. John 10:10. Sino po may alam ng John 10:10? And the thief cometh, but to steal, kill, and destroy. Ngunit dumating ang Panginoon Jesucristo upang bigyan tayo ng isang uri ng buhay. Abundantly. That was in John 10:10. Sinishare ko lang po ang naging sa maraming nabasa ko tungkol po sa Biblia. Ito po ay may mga kurot, ika nga. Hipo ang Diyos sa parte ng buhay ko bilang mananampalataya. John 8:32. Alam niyo po ba naman ito? You shall know the truth. Allah, ay bakit ka wala yata nakakaalam? You will know the truth, and the truth shall set you free. Also in John chapter 8, verse 47. Basahin na po natin at baka po magkamali ang aking bigas. John 8, verse 47. He that is of God heareth God's word. Ulitin ko po, sa mga nakikinig ha, ay kayo yung makinig. At matanda po ang nagsasalita. Senior citizen na. In verse 47, ang sabi po ng ating dakilang Diyos, ang Panginoong Jesucristo nagsasalita. Una po, 8:32. You will know the truth, and the truth shall set you free. In verse 47, he that is of God heareth God's words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Ay mamili kayo. Kung kayo sa Diyos o hindi sa Diyos. He that is of God ay nakikinig sa salita ng Diyos. Therefore, hear them not, because ye are not of God. Mga sitwasyon po sa akin po paglago sa pananampalatayang ito. Ilang beses ko na pong nasabi dito po sa church, nung magkita po kami ni Pastor, Pastor, gusto ko pong maging pastor, nakatulad niyo. And I was disappointed sa sagot po ni Pastor. Mag-training ka muna. You have to pass through the training. And God gave me time para matrain po ni Pastor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pinadala mo po si Pastor sa buhay ko. Sa buhay ng iglesia ko. At kay Pastor ko rin po nakita, makakapag-counsel lang tayo. It's up to them kung sila'y makikinig. Hindi natin pwedeng ipilit ang gusto natin. Gaya po na sinasabi sa verse 47. Magiging depende na po yun sa bawat isa sa atin. And faith is personal. Your personal relation to our God, sa Diyos na ating pong kinikilala. Hindi po natin sabihin na ang faith ko, ang faith ng aking dear wife, Sister Mayan, ay pareho. No. Brother Edmar, ikaw ba? Parehas ba kayo ng faith ni Sister Joycey? We have our own personal na pagkakilala sa Diyos na ating sinasamba. Mahaba po ang aking introduction na ito sa umagang ito.
patungkol po sa buhay ko. Sa narating ko, sa level ng pananampalataya ko po. At ito pong mga sinasabi ko are my experiences. Mga karanasan ko kay Lord na nagpatibay sa tayo ko sa pananampalatayang ito. Alam niyo po ang Matthew chapter 4, verse 4? Hindi po yung nakalista sa akin, but God is good. Minsan, sa amin po mga nagmimisahe, si Lord po nagsasabi na kailangan po natin yun. Matthew chapter 4, verse 4. Man does not live on bread alone, but through every word that proceeded out of the mouth of God. Yan po kapahayagan ng Diyos sa atin sa umagang ito. If you hear His voice today, do not harden your heart. If you hear His voice today. Hindi lamang po ito para sa akin, hindi lamang po, ito po'y para sa atin lahat na nakikinig. Nasa Facebook, nasa Zoom, nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sa iba't ibang lugar ng mundong ito. Sabi nga po ni Sister kay Kayla, ingay ng daddy mo. Thank you, Lord. Buti na lang walang natisod. May natisod ba? Sa inyo kayo may natisod nung Sabado? O nahulog sa banana boat? Katulad po ng t-shirt ko sa umagang ito, Philippians 4:4. Bakit po? Bakit ko po naladala yun? Kasi ganun po ako kaingay eh. Kaya nga, sorry sa mga na-culture shock sa akin. Sanayin na. Sanayin na. Yeah, Brother Louie. Rejoice in the Lord. Pagkilala mo ang Diyos na iyong sinasamba, you will always rejoice. You will always say, Lord, salamat. Alam niyo na aking pamilya kapag nagpipray ako. Thank you, Lord. Lord, salamat. Salamat. Dahil ang Diyos na sinasamba po natin ay banal. Tulad po ng ating tema sa tanong ito, Hallelujah! God omnipotent reigneth. Revelation 19, verse 6. Kumusta na po ang paghahari ng Diyos na iyon na binabanggit sa Revelation 19 sa buhay po ng bawat isa? Naghahari pa ba ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin? O tayo ang gusto nating maghari? O ako o tayo ang gusto maghari sa Diyos? Our God is all-powerful, omnipotent. He reigneth. He reigneth forever. And He reigneth yesterday, today, and forever. Also, isa po sa naging pangungusap ng Diyos sa akin, mga kapatid, tayo po ay may kanya-kanyang kahinaan. Ngunit ang mga kahinaan na iyon ay wag nating hahayaang maging stumbling block.
sa buhay natin bilang tinawag ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. God declares that, ulitin ko po, in John chapter 1, verse 12. And He gave us the power to become children of God. Ulitin, paulit-ulit, baka sabihin nyo, paulit-ulit. Parang kantang apato. Napatid na si Asi. Hindi alam ni Pastor yun. Asi, hindi alam ni Pastor yung kanta na yun. Asi, hindi alam ni Pastor ang kanta na yun. Kaya hindi siya nag-react. Meron daw po isang Koreanong bata sa ulo ang kanta na yon. Pero hindi daw po sa ulo ang alphabet nila. Ang isa pa po na may share ko sa inyo sa umagang ito na ang kabuuan po ng Biblia ay bahagi ng buhay ko sa paglago sa pananampalatayang ito. Kaya lang po, minsan merong mga verses na nagiging natatangi sa buhay bilang mananampalataya. Alam niyo ba nilalaman ng Romans 10, verse 17? Raise your hand kung alam niyo po. Wala pong tinginan sa kodigo. In Romans 10:17, ano po? And faith, ano pong kasunod? And faith comes from hearing and hearing the Word of God. Balikan ko po yung sinasabi ko po kanina, nalimutan ko na. Medyo na-skip ko po yung verse. In Ephesians chapter 4, verse 27. Alam niyo po ba ang laman nun? Ang sabi po sa NIV, and do not give the devil a foothold. Sa King James, a place. Do not give the devil. Kaya nga po, sabi ko sa inyo kanina, tayong lahat ay meron kanyang mga kahinaan. But thank be to God. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katulad po ng awit kanina, He is all-powerful. Ang ibig sabihin po nun, do not entertain the devil. Wala pong gusto ang demonyo sa buhay po ng bawat isa sa ating kundi sirain ito. Ephesians chapter 4, verse 27. And do not give the devil a foothold. Kung papansinin niyo po, napaka-exing verse yun. Yung verse 27 Ephesians. Napaka-exe at yun lamang po ang binanggit doon. And do not give the devil a foothold. And in Romans 6:23, alam niyo po yon? Parte po yan ng buhay ko, mga kapatid, sa pananampalatayang ito. Mga salita ng Diyos na nagbigay katatagan sa akin puntayo sa pananampalatayang ito. Alam niyo po ang Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan, for the wages of sin is death. But the gift of God through Christ Jesus is eternal life. Yan po ang ibig kong iparating sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito, mga kapatid. Also, ito po ay mga
seminar na naituro din ni pastor na tumimo, natanim sa puso, isipan ko ng panahon na yun. Nung kami po ay nasa Pook pa, hanggang sa dumating tayo dito. Ang Titus 2:13, alam niyo po? In Titus 2:13, verse 14, 13 and 14, while we wait for the blessed hope. While we wait for the blessed hope. Doon po ginamit ang salitang to our great God and Savior, Jesus Christ. While we wait for that blessed hope. Sabi ko nga po sa inyo, mahaba-habang usapan to eh. From 1988 to 2025, ilang taon yun? Ay, kulang ang maghapos sa atin, mga kapatid. Baka mapagaya kayo sa mga taga-Berea. Alam niyo, nung si Apostol Pablo na nagmensahe, ay magdamagan. May nahulog nga sa bintana eh. Kung alam ninyo ang kwento na yun. At yun nga pong mensahe ni Sister Je. Sister Je, kung nakikinig ka, Sister Je, yung pong huling mensahe ni Sister Geraldine. Nare-recall niyo po ba? O ni-mensahe ng Sunday, wala na sa kabila, narinig ng kanang tenga, wala na. Ang mensahe po ni Sister Je is Hebrews chapter 12. In verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher sa NIV is perfecter of our faith. Ganun po ang mga salita ng Diyos na nangusap sa akin sa paglago sa pananampalatayang ito. At isa po ang iwanan ko po sa akin pong mensahe is hindi pa po tapos, huwag kayong mag-alala. Introduction pa lang po ito. Ilang minutes na. Mahaba-haba ng introduction. Sister Sandra, ilang minuto na. Bigay mo kay Sister Tessa, bilisan, matatapos ang mensahe. Bilis ang pagluluto niya. 10:25 pa lang po eh. Kaya I still have how many minutes? 40 minutes bago mag-11. Or 35 minutes. Alam niyo po ang nilalaman ng Acts 17:28? In Acts 17:28, nung si Pablo po ay naroon po sa isang karanasan sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, nakita niya ang salitang ito at binalik niya sa kanya po mga kausap na kumukontra sa kanya. Ang sabi po ni Pablo, In Him, wala yata may alam. In Acts 17:28, in Him we move and live and have our being. Yun po ang isang pagkakilala ko sa Diyos na ating po sinasamba, mga kapatid. In Him we live and move and have our being. Because our God
is so powerful, mga kapatid. Marami pa po akong gustong i-share sa inyo, mga kapatid, sa umagang ito. Ito po ang akin pong karanasan hanggang sa mga sandaling ito sa Diyos na aking kinikilala, na personal kong kinikilala, na sinasamba. Na nagbigay katatagan, na nagbigay ng isang uri ng buhay na hindi ko akalain na akin pong mararanasan sa mga sandaling ito, mga kapatid. Siguro ganun din naman ang inyong mga karanasan, mga kapatid. Tingnan niyo lang po ang inyong buhay before. In Corinthians 5:17, anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. At naalala ko po ang Psalms 37 na isa ko pong paborito. Nalimutan ko rin po dahil naalala ko yon dahil po dito sa akin senior sa 1 Corinthians 5:17. Yung salitang old. I was old and now I am young. I was young and now I am old. I am a senior citizen. But I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Yun po ang ginagawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nagsasalita ako ng ganito dahil naranasan ko po si Lord sa buhay ko. Not because of the blessings, dahil sigurado ko pong ang Diyos na aking sinasamba ay buhay at makapangyarihan sa lahat. And He reigneth forever and ever sa buhay po natin, mga kapatid. He's omnipotent, reigneth, mga kapatid. Let us all open our Bibles sa ating pong pag-uumpisa na mensahe sa umagang ito. Sa may mga dalang Biblia, let us open our Bibles. May Biblia po ba kayo? Simula po na ako'y maborn again 1988, hindi ko po nalimutan pumasok sa isang iglesang walang dalang Biblia. And I'm thankful at nagpapasalamat ako kay Lord dahil He has given me this knowledge. Isang kaunawaan sa salita ng Diyos in Corinthians chapter 2, but we have the mind of Christ. Buksan po natin ang ating po mga Biblia sa isang mensahe sa atin sa umagang ito. Paano ba i-pronounce ang iyong pangalan? Asia. Let us open our Bibles in Isaiah chapter 3. Ito po ang mensahe ni Lord sa atin sa umagang ito. Inumpisahan ko po kayo patungkol sa karanasan ko kay Lord sa pagiging mananampalataya. Ay ito po, ang ating pong pagtutuunan ng pansin sa umagang ito. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. In Isaiah chapter 3, verse 10, ito po ang ating punte at akin pong mensahe sa umagang ito. Verse 10, sama ko na po ang 11. Say ye to the righteous. Isaiah chapter 3, verse 10.
Say ye to the righteous, that it shall be well with him, that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Thank you, Lord. And in verse 11, woe unto the wicked, it shall be ill with him. Let us pray. Our Father in heaven, maraming pong salamat. Lord, salamat. Yun po ang puso ko sa umagang ito, O Diyos. Salamat, Lord, that we can rejoice. We can be joyful, O God, kasama po ng mga awitin kanina. And we can declare kung sino kang Diyos na naghahari sa buhay po namin na iglesyang ito magpakailanman. Lord, salamat po. Maraming po salamat sa isang iglesia na patuloy tinatayuan ang isang uri ng buhay, malilinis at karapat-dapat in holiness and in truth. Salamat, Lord, sa isang mensahe na napakahalaga para po sa buhay po namin sa umagang ito, O Diyos. Ang Isaiah chapter 3, verse 10 and 11, O God. Pagpalain, Panginoon, ang aming pong pagbulay-bulay, ang aming pong pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. And this is all we pray, O God. And this is all we pray, O God, in the mighty name of our great God and Savior, Jesus Christ. Lahat nga po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Isa pong mahabang introduction at isa rin pong mahabang lumantipan ng ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Inip ka na, Dia. Naalala ko tuloy nung tumingin ka ng sabihin ni Kina na si Kina nagtagalog sa magtitinda. Kwento lang naman ni Kina sa akin. Sabi po na magtitinda, akala ko ibig sabihin isusupot ko na. Ulitin ko po ang verse 10 ng chapter 3 ng Isaiah. Say ye to the righteous, that it shall be well with him. Thank you, darling. For they shall eat the fruit of their doings. And in verse 11, woo! Doon na lang tayo, woo. Sabi po ni Lord, woo! Unto the wicked, it shall be ill with him. Alam niyo po ang biblical meaning ng ill? Ibig sabihin ng ill? Worse. Ibig po sabihin, it is be worse. The worst. Say ye to the righteous. Ang title ko po sa umagang ito, it shall be well with us. It shall be well with us. Kaya po, ang aking pong introduction ay tungkol po sa buhay ko, sa karanasan kay Lord. Ayun po, naranasan ko kay Lord. Naibig ipamanhik ni Isaiah sa mga Israelita ng panahon na yon. Kung babasahin niyo po ang chapter 1, verse 1, andun po ang pamamanhik ni Lord na magamit si Propeta Isaiah ng panahon na yon sa bansang Israel. Mga kapatid, kung gaano sila ka-rebellious, disobedience and everything, andun na po ang mga Israelita na minahal ng Diyos. Tayo po lahat ay mahal ng Diyos, mga kapatid. Ngunit, makita po natin ang pangako ni Lord. The prophetic message of Isaiah
Asin na lang, para mas madali. In chapter 3, say ye to the righteous. Say ye to the righteous. Lahat po tayo ay ginawa na po ng Diyos na matuwid. At sa akin pong introduction pala, sorry po, nakalimutan kong i-share ang First Corinthians. Isa po ito na in First Corinthians, also in Romans 5:8. Siguro alam niyo po ang 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 3. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. In verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Pakitingnan po sa inyong mga Biblia ang verse 2. Unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. And in verse 4 pala, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Katulad po yan ng Romans 5:8. While we were sinners, Christ died for us. And also in Isaiah 53, by His wound, we are healed. By His wound, we are healed. Sa mga nabasa ko, sa mga tinignan ko pong mga verses patungkol po dito po sa atin pong pinag-aaralan sa umagang ito, ay andun po ang isang katotohanan na nasabi ko po, nung mabasa ko po itong verse 10, Lord, salamat. Salamat sa karanasan. Salamat sa buhay. Salamat, Lord, to all your great and wonderful works. Sa buhay ko po, sa buhay po na iglesyang ito. Say ye to the righteous, that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. The fruit of their doings. Sa lahat po ng mga karanasan ko, sa lahat po ng nakikita at nangungusap si Lord sa bawat isa sa umagang ito. Tingnan niyo ang inyong mga katabi. Baka sabihin sa inyo, thank you, Lord. Say ye to the righteous. Say ye to the righteous. Makikita po natin yan sa Ecclesiastes chapter 8, verse 12. Also in Psalms 128 verses 128 verses 1 and 2. Hindi ko po malilimutan ang Bible book na ito na sabi ng isang artista, Malachi. Malachi daw. Nahalatang hindi siya nagbabasa ng Biblia. Matagal ko na po yung narinig before the pandemic pa. Sikat po siyang artista. In Malachi.
Sabi ko, Malakay naman, para hindi kayo haya. In Malakay chapter 3, verse 18, also mababasa po niya. In Joshua chapter 1, verses 7 to 9, hindi ko na po babasahin sa isa. Yan po mga nilalaman patungkol po dito sa Isaiah chapter 3, verse 10 and 11. Also in New Testament. In New Testament, in Galatians chapter 6, verses 7 and 8. Alam niyo na po, ang nilalaman niyo ito? God cannot be mocked. And also, in Romans chapter 2, verses 5 to 11. Baka gusto niyo pong kumopya, ulitin ko po ang mga cross-references po ng it shall be well with him. It shall be well with us. Sino po nakatanggap ng roses last Friday? Nakakatuwa po, Pastor. Hindi. Hindi, yung dalawang yun nagbigay. Hindi yung binigyan si Dia. Last Friday po, sinundo po ng aking asawa si Julia sa Lipa City before going home. Si Kina, minagbigay naman. Minagbigay din kay Kina ng roses. Ng rose. Isa lang pala rose. Ba't kay Julia, roses, ang dami. Kaya lang yung isa, hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak yun, kung sunflower or what. Sabi ko, bakit hindi tulip? Tulip. Pagbaba po ni Mean, bit-bit niya yung bouquet. Sabi, ay, Daddy, look at the roses. Sabi ko, hindi naman iyo yan. Hindi ka naniniwala ang akin to? Hindi Pinagmamalaki niya sa akin yung mga bulaklak na, well, magandang pagkakagawa. Sabi niya, ganda ng roses ko, hindi naman sa iyo yan. Sabi ko, yan. Nag-anak ka ng maganda. Di siyempre maraming magbibigay ng roses. Buti na lang wala nagbigay kay Kayla. Kung hindi, papaluin ko yan. I-DA ko yan. Baby pa yan eh. Pero may boyfriend na daw. Sabi ko, Lord, salamat. Lahat po ng blessing sa atin, maganda mga kapatid. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng it shall be well with him? Yun po ang kabuuan ng magandang plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Anong sitwasyon kayo meron sa umagang ito? Mahirap? Nakakabaliw? Sitwasyon sa pangkalusugan? Sitwasyon sa relasyon? Mga realidad ng buhay. Bakit di po natin tingnan kung sino ang Diyos na ating sinasamba? Kung sino siya, kung gaano siya. Say ye to the righteous. Thank you, anak. May nababasa na ako. Say ye to the righteous. It shall be well with him. That it shall be well with him. For they shall eat the fruit of their doings. Dati po, nangungupit pa ako sa asawa ko. Alam niya, nangungupit ako. Pero, God is good. Sa magandang plano ni Lord, palagi na rin po ako may pera.
Hindi po wini-withdraw ng asawa ko ang aking pensyon. Every month end, meron po akong blessing. Makita po natin ang mga dakila at yung mga gawa ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. And we can declare that. And we can declare it, ang salita ng Diyos. Ito po'y pangako ni Lord, a prophetic message ni Isaiah, noong panahon na yon. Say ye to the righteous. Binigyan na po tayo ng Diyos ng karapatan na maging matuwid sa kanyang harapan, mga kapatid. Huwag po natin sayangin ang mga pagkakataon. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Kung kayo man ay nasasaktan sa umagang ito dahil sa mensahe, tanggapin po natin. Mas masakit pong magmensahe si pastor. Tawa si Tia. Pag si pastor po, minaramdaman na hindi maganda tungkol sa mga nasasakupan niya, masakit po mensahe niya. But God is good, mga kapatid. And we can declare, thank you, Lord. Wala po ako dito kung hindi po ako nasasaktan sa mensahe ni pastor, sa pangungusap ni Lord na ginagamit po ang ating pastor. Say ye to the righteous, makita po natin yon, mga kapatid, that it shall be well with him. That it shall be well. Tandaan po natin yan. It will be well with me kapag kasama ko si Lord Jesus sa buhay ko. At madideclare natin, makiklaim natin ng John 10:10, isang uri ng buhay, more, double, aywan ko sa grammar yan, more abundantly. Ayun po ang sabi ng salita ng Diyos. More abundantly. More na, abundantly pa. And it shall be well with us. And it shall be well with thee. And we are going to eat the fruit of our doings. But to the wicked, God declares, woe! And it shall be ill with him. In verse 11. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong awitan ng ating dakilang Diyos. Music, please. Ikaw lang kakanta, kapatid. Luto na ba?
Thank you, music. Hallelujah. Let us pray. Mananatili po tayo nakatayo. Father in heaven, as we glorify your holy name, andito po, Panginoon, ang iyong mga anak. We humble ourselves, O God, before you. Patuloy kami nagpapakumbaba sa isang Diyos sa dakila, the Holy One of Israel, the Lord of hosts, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, muli, marami pong salamat. Maraming pong salamat, dakilang Diyos, muli sa iyong pangungusap sa buhay po ng iglesia sa umagang ito. And Lord, muli, we can declare, Lord, your word, Lord, in verse 10, say ye to the righteous, that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings. Lord, salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na amin pong nararanasan sa bawat sandali ng buhay po namin. Pribilehiyo galing sa isang Diyos dakila na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Hallelujah! God omnipotent reigneth. And this is all we pray in Jesus' name and through the power of your Holy Ghost. Ang lahat nga po ay magsabi na, Amen and Amen. And it shall be well with us. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.